Okay, so ito nga pong halalan na ito ay kakaiba ho ito sa usapin po ng inyo pong paghihigpit na sa uri po ng pangangampanya at paggamit nga ng ganito pong uri ng mga pasilidad na kaninyo ay ipinagbabawal. Sa ngayon po, Chairman, meron ho ba tayong timetable dito para ho lamang natin malaman na seryoso ho kayo at meron po masasampulan sa mga binabanggit nyo po ng mga bagong panuntunan on disqualification? Like Chairman George, happy Easter Monday, sir. Magandang umaga po, Sir Ted, DJ Chacha, sa ating mga kababayan. Magandang Lunes po ng umaga sa inyo. Salamat po na marami sa inyo pong panahon. Chairman, go ahead, Cha, please. Yes po. Chairman, simulan po muna natin dito sa sinasabi nyo na may mahigit 100 vote buying reports po ang natanggap po ng inyong ahensya. Kabilang po itong kaso sa Quezon City kung saan isang kandidato daw ang namigay ng ATM cards. Ilan po sa 100 vote buying reports na yan ang may sapat na ebidensya para po umusad ang kaso? At ano po ang timeline ng COMELEC para po marisolba ang mga ito? Ma'am DJ, lahat pong yan ay na-issuehan na yung mahigit 100 ng tinatawag na show cause orders. Hinihintay na po natin yung paliwanag nila. Tinaasahan natin ngayong araw na to hanggang bukas ay matatanggap natin yung mga show cause orders. At alam niyo naman natin, yan ay preliminary lang yung show cause order. Pagkatapos yan, i-assess namin kung dapat na silang filean ng kaso kriminal at disqualifikasyon. Kung natatandaan natin, bago po nagbakasyunan noong nakaraang Miyerkules ay nag-file po ang aming pong task force SAFE ng kasong disqualifikasyon laban po doon sa kandidato sa Pasig makatapos yung tinatawag na show cause order. So ganyan po yung gagawin din natin dito sa ating po mga vote buying cases. Yung iba naman, Ma'am DJ, Sir Ted, may mga pending na kaso na naandito sa COMELEC na kapapay lang ng mga kalaban o yung mga ordinaryong mga citizen natin doon sa mga lugar. Yan pong sinasabi natin sa Quezon City, more or less ang pinamimigay ay USSC visa. Yung pala, ang ibig sabihin niyan, yung pala pang cashless na pwedeng, yun ang ginagamit para ipambayad doon sa mga stores na accredited nila, halimbawa. So yan po ay bagong-bago lamang at lumalabas, nakita natin itong pamimigay na ito nitong nakaraang bakasyunan. So therefore, maaaring violation na ito noong ating bawal mangampanya ng Huwebes Santo at Biyernes Santo at the same time, kung sakasakali vote buying pa, sapagkat pinagbabawal din po natin ang pag-i-issue ng mga membership cards na yan after ng March 28. Okay. USSC visa po na po pwedeng ipambili nito mga botante. Tama po ba yung narinig namin, Chairman? Opo, parang halimbawa po, Ma'am DJ, may accredited na store, may pwedeng doon gamitin. And therefore, kung sakasakali, kung naka-enroll yan, pwede pong lagyan kasi ng laman na may equivalent na amount yung mismong card na ito. And nire-research pa rin natin sino ba nag-i-issue nito, paano ba ito talaga ang proseso nito. Hindi po yung traditional na binabantayan natin, yung siyempre nakabantay tayo sa GCash, sa Paymaya, talagang sila mismo nagko-cooperate sa atin at wala nga nakakapamili gamit ang kanilang platform. Ito naman bagong ito, inaalam natin paano ito nakakalusot at ano ang proseso dito sa mga gantong USSC visa na ganito. Oo. Yung USSC visa, kumbaga parang ginaya po nitong kandidato na yan na namibigay ng cards, yung ayuda na ginagamit. May ganyang klase din ng ayuda, di ba? Ang gobyerno natin, yung parang may card, pwede mo ipambili sa mga tindahan? Tama po yun. At ang tanong natin, sino ang nag-o-offer nito, na anong klaseng kumpanya, anong klaseng platform, sapagkat kung magkakaganon, ito'y bago. Hindi ito yung, meaning when you say bago sa private, hindi naman bago sa pamahalaan. Dahil nga, yan po yung pamamaraan natin kung saan nakikredit yung mismong pera at at the same time, yun ang ginagamit na either pang discount or pangbayad sa mga kailangan nila. Oo. Ito pong candidate na ito na nahuli ninyo, re-electionist po ba ito? At paano po ito nakita ng COMELEC? May nagsumbong? Opo, may nagsumbong po sa atin, nakapagpadala ng picture. Sa akin mismo na ipadala po rin yung picture na yan. And therefore, kaagad nating inalerto yung ating local COMELEC. Ngayong araw na ito, maaaring mailabas namin ng show cause order patungkol dyan sa kandidato. Hindi po siya incumbent. Siya po ay nakakailang takbo na rin, pero private pa sa kasalukuyan. Okay. At doon po sa USSC card na pinamimigay niya, paano po? Nandun yung pangalan niya, tapos meron nakalagay na vote for? Ganun po ba yung sistema? Wala po. Alam na magagaling din talaga. Hindi po nila nilalagyan yung card na yon kung hindi po siyempre sa pagdidistribute nila, naandun naman mismo yung pinaglalagyan, yung mismong pangalan ng mismong kandidato na yan. Hindi natin mabanggit muna yung name para lang hindi nila
takot-takutin yung mga botante or whatever, o magawa ng paraan na matapagtakpan yung mga ebidensya. Pero yan po, kumakalat na tayo ng mga testimonya ng mga nabigyan, ng mga na-offeran po ng mga USSC visa na yan. Oo. May cut-off po ba yung COMELEC kung kailan dapat magdesisyon tungkol dito sa issue na ito para hindi po madelay ang proclamation kung sakali man? Kung sakasakali po, dapat bago mag-eleksyon, makapag-desisyon kami sa mga kasong disqualifikasyon. Pero at the same time, tama po kayo, Ma'am DJ at Sir Ted, pwede kami mag-suspend ng kahit na anong proklamasyon, kahit pananalo yung mismong kandidato. Pwede namin hindi i-proclaim para hindi mawalan ng jurisdiction ang Commission ng Election. Lalo pa, pag ang posisyon ay congressman o mas mataas sa congressman, sapagkat ang jurisdiction ng COMELEC ay matatapos pag nagkaroon ng proklamasyon, nagkaroon ng oath, at nagkaroon ng assumption, which is June 30, yung mismong nanalong kandidato sa national position. Oo, ito pong binabanggit nyo na medyo bago, kahit although hindi na bago sa gobyerno, pero sa vote buying, bago yung USSC card. Paano po minomonitor at hinahandle ng COMELEC yung mga ganyang klase ng vote buying tactics, katulad ng e-wallet transfer? Tapos, Chairman, meron din daw online at raffle promos na ginagamit yung ilang mga kandidato. Kasama po ba yan sa binabantayan nyo rin? Kasama rin po yan. At yun po yung sinasabi natin sa mga kababayan natin, mas maganda po gamitin talaga natin ang social media. Kung meron isang bagay na maganda sa social media, ma-post nyo lang po ang lahat ng yan. At the same time, mabigay nyo lang po, mapicturan, kahit po kami na mag-iimbestiga, gagawa ng paraan. Yan po yung ating ginawang approach ngayon, nagiging proactive na po tayo, hindi po yung dating yung hihintayin pa mag-complain. Tayo na po, basta ipost nyo lang po, kahit nga po yung mga anti-bastos natin, mga anti-discrimination na kinakasuhan at ini-issue ng mga show cause, ay nagpo-proactive listan na rin po ang inyong Commission on Elections. Okay. Doon naman po sa Masbate, Chairman, meron daw pong emergency alert system naman ang ginamit ng ilang kandidato doon. Ano pong kwento doon? 5 po ang inisyohan na namin ng show cause order nung bago pong nagbakasyunan din. Inaasahan natin ngayong araw na to magsasabit sila ng kanilang paliwanag. Una, kaya talaga bang sila yon? Siyempre kung i-deny nila. Number 2, sino ang gumamit? Number 3, yan ba ay sa local government unit? Ang kalimitan po kasing may-ari ng mga ganitong emergency machine or response system ay mga LGU, lalo na ginagamit po kapag may natural calamity or at the same time kapag may national emergency o emergency dun sa lugar nila. Nagamit ba yon? Pinalabas pa na sila mismo ay ang gumamit nito at matete. Kasi po, for your information, kaya pong matrace. Kasi kung may ID number, may ID number po kasi yung paggamit niya. Siyempre, naka-register kasi yung ID number na yung kung kanino mismo yung sino may maari ng equipment na yan. Ang mahirap po dyan kung makikita talaga natin kung sino ang may sala dyan sa alert system. Kasi kayo na rin po nagsabi, medyo mahirap matukoy. Pwedeng yung kalaban nila, pwedeng sila. Pero ano po ang sanctions dyan? Same din po ba yan doon sa mapapatunayan na vote buying? Una po, yan po para sa amin ay kasama sa aming pong task force KKK doon sa tinatawag na misinformation, disinformation. At syempre, meron pong violation po yan ng isang existing law on at ang National Telecommunication Commission ang nagkakaroon ng investigasyon patungkol dito at kasama na rin po ang NBI. Alam niyo po, for your information, Ma'am DJ, meron na po tayo initial na idea kung sino ang may-ari nitong equipment na ito. And therefore, again, kung yan man ay LGU, therefore mananagot yung mismong sa LGU, kung sino man yung head dyan. At the same time, dapat nilang malaman, may tracer po kayang matrace. At hinihintay lang natin yung sagot po mismo ng mga taong inisyuhan po natin. 5 po sila lahat. Oo. Ano na pong update dun kay Attorney Sia, dun po sa kaso niya? I believe nagpadala na rin po kayo ng show cause order sa kanya? Formal na po siyang kinasuhan nung mismong task force safe nung Miyerkules lang ng umaga bago po nagbakasyonan ng Huwebes Santo at ito po'y kasong disqualification at election offense. And therefore, ngayong araw na ito, yan po'y kaagad naming iraraffle sa isa sa mga division ng COMELEC upang magkaroon na ng tinatawag na due process o proseso. Sa linggong ito rin po, asahan nyo yung mga iba naming na-issuehan ng show cause order sa anti-discrimination violation ay amin na pong lalabas din ang desisyon ng task force kung ito ay papailan ng mga ito ng disqualification din at election offense. O siguro maganda po, Chairman, para mas maintindihan po ng ating kababayan. Ano ho particular na provision ng batas yung binabanggit yung disqualification na iyan
doon sa mga nagsasabi po ng mga malalaswa o mga discriminatory remarks against a person, and then doon din po sa paggamit ng alert. Para lang ho klaro po natin ang batas. Sir Ted, una muna, doon muna sa anti-discrimination, meron po tayong dalawang existing na resolutions. Ito po yung first time na ginawa ng COMELEC sa ating pong kasaysayan na nagkaroon ng anti-discrimination resolution at yung pagkikreate ng tinatawag na safe space, hindi lamang sa pangangampanya, sa mismong canvassing, sa mismong social media platforms at iba pa. So yan po, pagka po lumabag sila dyan, yan ay kasong election offense dahil po nakalagay sa Section 261, nasa kapangyarihan ng COMELEC yung mag-prescribe ng kasong election offense sa paglabag sa katulad niya. Number two, yan din po ay kasong disqualification base po sa aming existing na resolusyon. Ito po, Sir Ted, ay kakaiba pa o iba pa doon sa pwede nilang kaharapin. Kasi meron din po tayong anti-discrimination against women, anti-discrimination because of age, yung pagkikreate ng safe space. Ibig sabihin, maaari po silang humarap ng dalawang kasong election offense at criminal sapagkat magkaibang krimen po ang kanilang makukumit kahit iisang aksyon ang kanilang nagawa. At the same time, again, yan po ay kasong disqualification na nangangahulugan, Sir Ted, kahit na sila ay manalo, kahit pa maproklama, yung kaso pong election offense ay hindi po mawawala sapagkat ito'y matutunaw, mawawala ang prescriptive period ng 5 taon pagkatapos itong makumit. Dito naman po sa ating violation sa tinatawag na paggamit ng emergency response system, una meron pong existing na batas. Ipagpauman ninyo, Sir Ted, hindi ko kabisado yung eksaktong pangalan ng batas, pero National Telecommunication Commission po yon. Sa amin naman po, dahil yan ay misinformation, disinformation, at malinformation, yan din po ay ground ng disqualification sa pinasa rin namin first time na resolution patungkol po sa mga bagay na yan. Okay, so ito nga pong halalan na ito ay kakaiba ho ito sa usapin po ng inyo pong paghihigpit na, no? Sa uri po ng pangangampanya at paggamit nga ng ganito pong uri ng mga pasilidad na kaninyo ay ipinagbabawal. Sa ngayon po, Chairman, meron ho ba tayong timetable dito para ho lamang natin malaman na seryoso ho kayo at meron po masasampulan sa mga binabanggit nyo po ng mga bagong panuntunan on disqualification? Yung pong mga hinugna, yung bang na-issuehan na po ng COMELEC ng division, ng mga tinatawag na summons, pagkatapos po nila sumagot ng sa summons ay pwede na pong desisyonan kaagad dyan. At ang sabi nga natin, itong natitirang mahigit 20 araw natin bagong eleksyon, kinakailangan makapag-desisyon ng COMELEC, not because pinaprioritize yung mga kasong yan, but because ayaw din natin na magulo yung mga kandidato. Baka sabihin naman ay mape-prejudice yung kanilang mga boto o kaya yung mga botante malilito kung talaga bang qualified o hindi yung kanilang mga kandidato. Tulad po halimbawa, meron din kami inisyuhan, Sir Ted, kandidato for congressman sa dyan sa may bandang area ng Palawan, and therefore ina-expect namin na magkakaroon ng kasagutan kaagad patungkol sa kanyang issue ng vote buying. So yan pong mga vote buying at iba pang ground ng disqualification, Sir Ted, di-desisyon na namin yan bago mag-eleksyon. Maaari hindi maging final kaagad, pero at least may desisyon ng division para lang malaman kung dapat bang isuspend o hindi ipaproklama yung mismo mananalong kandidato na may hinaharap na kaso. Okay, sige po. Sir, almost na lang po, 3 linggo at halalan na. Ano ho ang ating ginagawa ngayon na mga importanteng bagay para po sa paghahatid ng mga pangangailangan sa bawat presinto? Yung pong mga tinatawag na mga solar panels, kasama na rin po, Sir Ted, yung ating pong mga yung gagamitin sa transmission ay yung Starlink ay naikabit na po sa iba't ibang barangay o iba't ibang munisipyo at the same time na wala pong signal. Kasi gagamitin po yung 8,000 na Starlinks para doon sa mga lugar na wala pong signal katulad ng mga paaralan, sa mga malalayong lugar. Halimbawa, dyan sa inyong area ng Leyte, kung meron dyan na walang signal, dyan po namin ilalagay mga Starlink. At the same time, nabigay na rin po namin, na-distribute na namin yung lahat ng mga makina na gagamitin po para sa ating pong para naman po sa ating eleksyon. Nasa mga hub na po natin yan. Dahan-dahan na po natin yan na naka-preposition. Mamayang gabi po magsisimula na kami para sa pag-ship ng ating pong mga balota na dadalhin naman sa mga opisina ng treasurer, city at munisipyo base po sa ating batas. Hopefully, matapos po yung distribution natin ng mga balota bago matapos ang buwan ng Abril. At syempre, magkakaroon po tayo sa May
3 to May 10 nung tinatawag na final testing and sealing sa lahat ng 94,000 precincts sa buong Pilipinas, na kung saan ang lahat ng mga guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon ay magpapaboto sa 10 botante na tunay na mga botante. At the same time, susubukan yung mga makina, aalamin, andyan yung mga watchers, kung gumagana ng maayos, kung may mga laman na ba, may mga ganyan. And therefore, napaka-importante na dapat alam ng lahat na magkakaroon ng ganyang klaseng pagtetest, pagsusubok, upang naandun sila saksiyan yung final testing and sealing na yan. Opo, bago po mag-Semana Santa, Chairman, meron po na balita na may nag-uwi ng election paraphernalia sa bahay ho ng hindi ito inilagay sa official COMELEC space, kundi inuwi sa bahay. Ito ba'y nakakaabot sa inyo? Opo, Sir Ted, yan po ay mga solar panels at saka Starlink. Sapagkat yung kontrata po namin, Sir Ted, basta ang importante sa amin, hindi naman po kinakailangang ilagay yan sa mga hub na tinatawag. Ang mga nakalagay po sa hub, ballot boxes, yung mismo machines, yung mismo mga baterya. Pero dito po basta ang sa amin, kinakailangan bago magsimula ang April 15 po ang sinabi namin na dapat maikabit na yan sa mga paaralan para po nakahanda. In fact po, Sir Ted, may danger po na maikabit ng maaga sa mga paaralan, kahit sa bubong ng paaralan yung mga Starlink po kasi yan, Sir Ted baka po kasi manakaw. Pero nag-take chance na po kami kasi mas magandang maaga na naka-preposition. Wala po yung effect whatsoever sa mga sa result, sapagkat yan po, kumbaga sa TV, antena lang po yan ng television natin. Okay, sige po. Sir, ngayon po kasi may panibago pong survey tungkol sa tumatakbong sa pagkasenador. Meron ho ba kayong panuntunan sa pagbabawal po ng paglalabas ng survey a few days before the election itself? Hindi na po natin pinagbawal yung, Sir Ted. Sa ating pong patakaran, sinabi natin, kinakailangan magsabit sila sa amin. In fairness naman po, nagsasabit na yung po mga una-una na naglabas ng survey ay nagsasabit po sa amin ng report base po sa ating kalatas na nailabas, Sir Ted. And therefore, kahit paano po compliant, pati po yung requirement natin kung sino ang nagkomisyon, sino ang nagbayad, na kung mapapansin nyo po, kung makakakuha kayo ng mismong kumpletong survey, nilalagay po na nila yan. Ang pinoproblema lang talaga ngayon ng mga survey organizations, Sir Ted, meron pong gumagamit ng kanilang logo. And therefore, yung mga logong yon pinapalabas na survey nila, lalo sa mga probinsya, na hindi naman po talaga nila pala survey yon. Ang tanong kung kanina bang jurisdiction yon, mukhang hindi po kasi sa amin yon yung mismong paggamit ng kanilang mga logo. Sabi nga namin, ma-report sa atin upang yung mismong law enforcement agencies ang ating makall yung attention. So again, sa mga kababayan natin, may posibilidad na dyan sa inyong mga lugar, yung mga pinapalabas na survey ay hindi po talaga surveys ng mga kilala na survey organization. Ayan, sige po. So Chairman, habang nga pong papalapit ng halalan, kami po ay muli pong gagambala sa inyo. Madalas kasi nga nais namin makatulong po sa COMELEC sa pagpapalagana po ng tamang informasyon. Salamat po, Chairman. Mabuhay.